Sa ating paaraw-araw na paglalakad dito sa ating kalsada sa ating komunidad, madalas natin silang nakasulubong ang mga ligaw na hayop o ang mga stray animals na walang patutunguhan, walang masisilungan ng mga tahanan at napapabayaan lamang. Ito pong napiling kontrapayong ng aming grupo, ang lumalalang bilang ng mga stray animals sa daan na hindi pinalagaan at pinabiyaan. Isang isyo na hindi lang usapin sa kaligtasan ng mga hayop, kundi sa kalusugan at kaligtasan ng mga mamayan. Saan at paano natin ito ikita? Dito mismo sa ating lokal na kapaligiran, mula sa mga kalsadang madalas daanan ng mga sasakyan hanggang sa eskineta. Laganap ang mga hayop na walang permanenteng nag-aaruga. Sino nga ba ang apektado? Sa totoo, ang bawat isa sa atin, citizens are scared to get beaten, and the riders are scared to get into the accident because of the animals crossing the roads. At ang kalinisan ng barangay ay nakatambad sa panganib dahil sa nakakalat na dumi at basurang binaligtad ng mga hayop. Upang mas maunawaan natin ang lalim ng isyong ito, nakipanayan kami sa tatlong magkaibang tao sa aming komunidad, Gango, Kiliog at Inawi. At ngayon, nandito kami sa barangay Gango at maghanap kami ng isang mamamayan na pwede nang i-interview. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Maaari po ba namin malaman na yung pangalan? Ako si Stephanie Edroso. Hello po, Stephanie Grosso. I am Arlene Apara Ibiza. Maaari po ba namin kayong tanongin na magbahagi ka ng mga karanasan mo na natakot ka, na makagat ng mga aso at yung pag-alarming na dumadami na yung mga aso, mga pusa, yung mga stray animals dito sa inyong lugar? Ako personally, kanang biggest fear yun ako ng mga ilo nga laaw, like for example, bisang dili sa ko mo doon kay modagat ko. And kuan po siya no, kanang delikado po siya, especially kanang may mga motorcycles na kasi mga sila o disgrasya. Kapag sila at lumipa lang aming team dito sa Barangay Kiliog. Magandang araw po, maaari po bang malaman? Ako si Rana Luisio. Magandang umaga, Rana. Ako po ba si Dominic Zimmer at maaari po bang mabahagi ang tungkol sa epekto ng stray animals sa kalikasan o kaligtasan sa daan? Oo. Diri, masking gamay ra ang stray animals diri, dangerous gyapon kayo sila kay number one, dili sila vaccinated sa tawag sa anti-rabies. So it is hazard sila sa, especially kami nga gabaligya, and then sa mga kanang park lang diri. Another one is grabe sila ka hugaw kay ila kanang kuan, kanang garbage sa ilang natin sa para makakuha og part of food and other things. And then third pa yun, and lastly, because ilahang tahi gabi ka kay ang tahi nana sila yung mga possible na disease na maka-apekto sa ato ang lawas and sa ato ang mga tao. Salamat. At ngayon naman, lumipad ang aming team dito sa Barangay Kinawe at nag-interview ng isang mamamayan. Magandang araw po. Ako po si Joshua Ambogna. Pwede po bang magtanong? Ano po bang pananaw nyo kung bakit mahalaga maging responsibly ang may-ari ng alagang hayop? Para sa akin, mahalaga na maging responsable ang bawat mga kaalaga ng mga hayop dahil sapagkat ang mga hayop ay importante din sa kapaligiran natin at magkakatulong ito pag may mga hindi nais-nais na mga tao na pumapaligid-ligid sa ating mga surroundings. Yan lang. Napagdesisyonan din namin na mag-interview ng isang Libuna official upang malaman natin ang batas na ginawa nila para masolusyonan ito at ano ang ginawang aksyon nila para dito. Magandang araw po, sir. Maaari po ba namin malaman na yung pangalan? Magandang araw, ma'am. I am Patrol San Ryan Yamat from Libuna Stop Station. Okay. May mga tanong po kami inihanda para sa iyo. Ano po ba ang mga problema na idinudulot ng mga
Idulog niyo po mga officials dito sa lipunan. Una, maraming salamat sa pagtanong. First, naidulot ng mga straight doon sa ating kapitigan ay una-una yung pag may isang tao ay magiro, mabaak sa mga tao, ang mga maidudulot ito ay ang magpakilanat magpaluya sa atong mga lawas. Then, ang solusyon na para mapanalili na una atong confiscate ang hero. Dalo na itong hero para may bawa na itong na kuhan ba siya na tawag ka na injection or wala. And then ang sa tao na yun kung napaakan i-refer sa animal welfare na para ma-inject. Tapos, and then, i-proceed na yun sa hospital para ma-injectan sa anti-rabies. Natay balaong anti-rabies nga RA 9284 which is Anti-Rabies Act of 2007. Muna siya balaong na kung na-implement. Muna ito ba? At iyon na nga, gumawa kami ng infographic at ito'y pinaprint para ito ay mababahagi namin sa mga kapwa namin estudyante at mga kapwa mamamayan dito sa GKK at pati na din sa mga manong drivers na na-experience yung mga biglang tumatawid na mga aso at pusa sa kalsada at napapahamak. At ito'y masisilyapan nyo sa susunod na video. Nothing else makes me feel high. She's like such a lie. Huwag natin pabayaan ang ating kalsada at ang mga walang boses na nilalang. Let's help each other to maintain a safe and clean environment. Kami ang boses ng kabataan para sa barangay. EKA Nature's Ngayon! Wow!